Hi Fire Signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot reading for January 16, 2024. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Ano po ang ganap sa araw na ito para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong January 16, 2024? Sa araw na ito, some of you may social gathering, party, pagtipon-tipon, may meeting. Ano pa po ang ganap sa araw na ito para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong January 16, 2024? This is love. This is love, emotions, may romance, may affection, may ganap na affection. Maaring natagpuan mo na yung bagong tao sa inyong buhay. Dito mo na matatagpuan or ma-meet sa social gathering. Pwede ding reunion nito party. Ano po ang ganap sa araw na ito para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong January 16, 2024? This is ending with new beginning. Okay? So, ingatan din ninyong sarili kasi may nakita kong sickness dito or maaaring maging ma-stress kayo sa araw na ito. May nakita ko ditong tao na sobrang stricto, katigasan ng ulo. May nakita rin akong ending with, ending with closure. Papasok na kayo sa new beginning sa inyong buhay. New cycle sa inyong buhay. Pwede din itong nagkaroon ng closure. Kasama na yan closure, let go, or nahihirapan kayo. Nahihirapan kayo sa pag-let go. Yan. Ano po ang mensahe para sa araw na ito para kay Aries, Leo, and Sagittarius? Spirits guys, ngayon January 16, 2024. Wow. So, ayun. Move forward. Ang sabi po ng card dito, move forward for positive changes. So, this is better changes. Change for the better. Ayun. So, kailangan yung pagdaanan ito. Kailangan yung mag-move May ending, kailangan yung mag-move forward para ito sa pagtahak nyo sa tamang landas. Pwede din take steps toward positive changes. Ayun. Ano po ang mensahe niyo po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong January 16, 2024? Spirits guide. Good fortune. Good fortune po. That's good. So, claim nyo yan. Good fortune. So, expect powerful change sa inyong buhay. Aries, Leo, and Sagittarius. Kasi ito yung nag-aabang sa inyo positive changes and good fortune. Anong po ang energy ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong January 16, 2024? Spirits guide. Clarification po of this card po. Clarification of this card. Career and money. Career and money po ni
Aries, Leo, and Sagittarius ngayon, January 16, 2024. Clarification of this card po. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong January 16, 2024. Clarification of this card. By the way, Aries, Leo, and Sagittarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video po ni Aries, Leo, and Sagittarius 2024 gabay tarot reading nyo po. Maraming salamat po. Ngayong araw na ito, ngayong January 16, 2024, para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Nagkaroon ng fast action dito. Nakikita ko yung lakas ng loob nyo. Very charismatic po kayo. Sabi po ng card na ito ang oras na mag-take action kayo sa binigay na proyekto o i-take action nyo yung kasi nagkaroon kayo ng ideas dito new ideas. So bagawan nyo po daw ng action, sabi po ng card. So consider this card as a green light to begin. Oo, kailangan magsimula na. And sabi nga dito, take steps toward. So, kailangan bigyan ng action. So, this is the clarification of this card here and here. So, ito yung magbibigay. Kung bigyan mo ng action, may bibigay sa inyo ng positive changes sa inyo. Tapos, ito yung nag-aantay sa inyo, good fortune. And this is the clarification of your first card here. Na yung binigay na new ideas sa inyo, that is a blessing ha. Yung binigay na ideas sa inyo. Yung binigay na opportunity and project, take action po daw, sabi po ng card dito. Consider this as a green light. Consider this card as a green light to begin. Yan. So, ayun, green light na yan. So, go mo na yan. Take steps towards positive changes in your life. This card asks you to have confidence. Siyempre, kung may gawin kayo, dapat magkaroon ng big courageous and confidence in taking action. This card asks you to have confidence in taking action. Oo, swerte po kayo kasi nakikita ko dito na full support ang mga taong mga family, mga malapit sa inyo. Full support po. Nakikita ko dito. Maaring pinag-usapan nyo ito sa pagtipon-tipon nyo, bonding nyo, nagkaroon ng meeting. Pwede din to sa trabaho ha. Pwede din to sa pamilya. Nakikita ko yung full support dito Nakikita ko dito na mabilis na umunlad ang inyong negosyo. Sa mga negosyante dyan, good news din to sa inyo. Nakita ko dito na mabilis umunlad ang inyong negosyo. So, ayun. Aries, Leo, and Sagittarius. Kailangan yung mag-connect sa inyong intuition kasi may mensahe dito. Ito yung maggagabay sa inyo. Ang pagsunod sa inyong intuition, sa negosyo or sa inyong proyekto, sa inyong ginagawa dyan sa trabaho, ay nakikita ko dito na humantong sa pagtaas ng kita o magdadala sa iyo patungo sa tagumpay. See? Clarification talaga dito. Ang sabi dito, di ba? Take steps toward positive changes. And dito rin, ang sabi dyan na trust in the universe. Trust yourself, trust in the universe, trust your intuition. Kasi ito yung nakikita ko dito pag nakikinig ka sa inyong intuition, humahantong ito sa pagtaas ng kita, allowance, magdadala sa iyo patungo sa inyong tagumpay.
Nakikita ko dito na may darating pa na bagong proyekto na maghahatid sa iyo ng excitement. Oo, magpapasigla sa iyo. Ang ganda, no? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang pagdating ng opportunity. Opportunity means blessings. Oo. Kahit new ideas yan, the ideas, blessings din yan. Galing sa taas. So, ayun. Take an action. Sabi po ng card dito. Maghanda ka na and take action. Move forward. Okay? And the clarification is, sa pag-move forward mo, kailangan mong may let go kayo. Ano kaya ito? So, pag-isipan nyo ng mabuti. Oo. Nasaktan kayo dito eh. Oo, maaring dapat may ending kasi ako nakikita dito, ending with new beginning. Papasok na kayo sa bagong new cycle. Nasaktan kayo kasi kailangan nyong iwan yung comfort zone, yung past nyo. Kailangan nyong nang i-let go yan. Para tuloy-tuloy ang pasok ng blessings po. Para masimulan na itong naghihintay sa inyo na blessings. May nakita ko dito may naulit na namang nangyari. Pero which is very good kasi may nakita ako dito na may naulit na nangyari. Pero sa ngayon, binigyan mo ito ng time. O binigyan mo ng time para mabigyan ng solusyon or ma-embrace yung naalala nyo na sadness sa past nyo. Kasi may nangyari sa noon na nagkaroon ng sadness, sakit na katotohanan na dahil paulit-ulit na pangyayari. So, sabi po ng card dito, para hindi na po maulit-uli, kailangan yung bigyan ng atensyon sa pagbigay ng solusyon, sa pagbigay ng atensyon na kailangan nyo i-embrace itong pangyayari ito. Oo, at tanggapin na nangyari na ito at kunin yung yung lesson na nakuha nyo sa itong sitwasyon na ito. Tapos i-let go mo na. Kasi may pagbabago dito sa inyong buhay. Kailangan hindi nyo pasan-pasan yung past na yan, na nangyari na yan. Kasi kung pasan-pasan mo yan, mabibikatan ka. Hindi mo ma-achieve ito, yung good fortune na ito, itong positive changes na ito. Kasi may hinanakit eh. May hinanakit, may sadness na dala-dala. So, before you proceed to this new beginning, new cycle sa inyong buhay, kailangan mo nang iwan yan. Kailangan mo lang i-let go yan. Ano to eh? Miss Job, paano ko po gawin ng pag-let go? Nahihirapan kasi ako kasi nasaktan ako. Yes, that's very normal kasi nasaktan ka sa mga nangyari. Siguro nagkaroon ka ng high expectation sa bagay na iyon or sa taong na iyon. Tapos hindi nagtugma sa inyong expectation. So, nasaktan ka. Which is very normal naman kasi kahit sino bang tao niyan, masasaktan talaga. Pero, that's life eh. Kailangan natin mag-move forward at kailangan natin i-grab yung mga nag-aantay na blessing sa atin. Kasi kung hindi natin i-grab yan, walang mangyayari sa atin. Makukulong talaga tayo sa sadness niyan. Pinapahirapan natin ang sarili niyan. Kung gusto niyong tumira dyan sa sadness, nasa inyo na po yan. Pero pag kailangan niyong pag-isipan po, mapapagod din kayo niyan. Someday, sasabihin nyo rin sa sarili nyo na pagod na pagod na akong mag-isip na wala na talaga. Nawala na yon, nangyari na yon. Someday, sa taong gustong tumira sa sadness, sa comfort zone niya na nahihirapan siya. At the end of the day, kayo po mismo ang magsasabi sa inyong sarili na, tama na. Sobra na, tama na. Ayoko nang maging malungkot. Gusto ko nang ayusin yung buhay ko. So, ayun.
acceptance kasi yan eh. Kung gusto niyong gawin ito, acceptance talaga na nangyari. Tapos kahit anong gawin niyo, kahit anong pilit niyo sa isang sitwasyon or sa isang tao, pag ayaw or nangyari na, yan na talaga. Nakatadhana na talaga yan. So, anong gawin mo? Accept. And accept the fact na nangyari na. Tapos, learn. Magkuha ka ng lesson para magkaroon ng dala-dala mo yung inspirasyon para if ever ma-encounter mo ulit, alam niyo na kung ano yung ibigay niyong solusyon. Accept, learn from it, let go, and take an action, move forward. I know naman na process yan ang pag-healing. So, it takes time. Pero, ayun, kailangan nyo talagang asikasuhin to eh. Kasi sayang naman yung nag-aabang sa inyo. Wag naman sana na, andyan naman yan, yung opportunity. Darating naman yan. Pag okay na ako, wag ganun. Kasi may, ano yan eh, pag ito yung mindset, nako, bihira na lang yan darating yung opportunities. Hindi ko kayo tinatakot. Possible talaga yan. Pag pinili nyo talagang makulong sa isang kalungkutan or sa comfort zone, wala ang success dyan. Sa kalungkutan, sa comfort zone, wala. Ang success sa labas. Move forward kasi may challenges. Karugtong niyan is success. Araw-araw ko itong sinasabi sa inyo. And hindi kami magsasawang i-remind sa inyo to. Para maisip nyo, may time kayong mag-isip ng mabuti. Baka naman. So, take action na po. Sabi po ng card dito. And, ayun. Sa mga nakaramdam ng lungkot dyan, i-feel grief mo, then let go, then move forward. Then, mag-ingat po kayo ha, kasi may nag-provoke sa inyo dito ng away eh. So, nahihirapan na nga kayo, tapos may nag-provoke pa, may nangaaway pa. So, ingatan nyo po. Put boundaries. Yan lang po. Problema na yan ng isang tao. Hayaan mo siya na magproblema sa inyo. Basta siguraduhin nyo lang po yung asikasuhin nyo pong pag-let go nito, yung naramdaman nyo sa past na nangyari. Tapos, siguraduhin nyo yung sarili nyo na magkaroon ng inner peace. Hayaan nyo yung mga taong nangingialam sa inyo. Hayaan nyo silang ma-stress sa inyo. Basta kayo, siguraduhin nyo lang na maayos kayo at magkaroon, first priority talaga natin yung inner peace, okay? Kung malungkot kayo, so i-feel nyo yan. Then, let go. Huwag nyong itagal kasi yung flow ng energy nyo yung concern ko. Kasi if negative yan, ma-attract mo yung mga hindi dapat. Kung positive yan, ma-attract mo yung blessings, opportunity na dapat sa inyo. So, ayun, kung bago kayong kung bago kayo sa isang workplace nyo, kung bago kayo sa isang environment, you felt uncomfortable, that's normal. Masasanay din kayo kung ito yung pinili nyong path. Don't worry, magiging masaya naman kayo dito. Nakikita ko. I-work out nyo po. Take an action. Okay, ano pa? Sa career and money. Lumabas din siya dito. Oo, yung may nakita ko dito na isang tao nagbabalat kayo. Maaring mag-ingat kayo sa kanya kasi maaring siya yung maghahatid ng chismis sa inyo or kayo po yung chinichismis niya. Bale, parang naririnig ko na nag-aabang siya ng yung mga aksyon mo, kung nahihirapan ka, i-chismis niya, ayun. Parang tuwang-tuwa siya.
So, ayun, wag niyong hayaan ha na mag-take advantage itong tao sa inyo kasi nagbabalat kayo siya eh. Baka nagbait-baitan to sa inyo, baka nagbigay ito ng comfort sa inyo. So, make it sure na totoong taong ito. And nakikita ko dito na stress kayo. So, kung hindi pa kayo stress ngayon, ingatan ng sarili, pagbalanse ng emotion. Kung stress kayo, pagsipkapan ng mabuti na maging okay kayo. I-workout nyo para mabigyan ng solusyon yan, para magiging happy ulit. Okay? May tao kasi yung pinagmasdan ka sa malayo eh. Mm. Mhm. So, ang creepy niya, no? Pinagmasdan ka niya sa malayo. Oo. Parang ayaw niya mag-make move. Pinagmamasdan lang niya yung action mo. Pero nakita ko talaga dito, parang tuwang-tuwa pa siya na nahihirapan ka. So, wag mong kaibiganin to ha. Wag kang lumapit sa kanya. Aries, Leo, and Sagittarius. Kahit kasamahan mo yan. Kung kasamahan mo yan sa trabaho, so be professional. So, kailangan mong mag-ingat sa kanya. May inggit talaga to sa inyo. Oh, nakikita ko. Inggit, nag-spy siya sa inyo. Parang kumukuha siya ng mali. Ganun. Para siraan ka sa ibang tao. Ay, nako. So, kailangan yung mag-observe. Kailangan yung mag-put ng boundaries. Nakikita ko dito. Nakikita ko dito na matigas ang ulo. May tao na hindi madaling kausap, nakikita ko dito. May sitwasyon po na sa masakit sa ulo. So, kaya pala nasaktan kayo dito, stress kayo. Nagpadala kayo sa chismis. Kung sinisiraan kayo ng taong ito, meaning may problema sa kanya. May problema po sa kanya. May problema po sa kanyang sarili. Oo. Na maaring naging insecure siya sa inyo kasi may nakuha ka, may na-achieve ka, na meron ka, na wala siya. So, ayun. So, kailangan yung intindihin. Ang siguraduhin nyo lang na wala kayong ginawang masama. Oo. Para confident pa rin kayo. Kung wala kayo kasing nagawang masama, ginawang masama, confident kayo niyan. May problema lang po sa taong chismosa. Oo. Nakikita ko dito. Tapos may maghahatid sa inyo ng masamang balita. I-check nyo kung totoo ba yan. Kasi may nakita kong chismis lang yan na hindi totoo. So, fact check muna. Huwag munang maniwala. Sabi ng card. So, mag-ingat ha, parehas kayo ni Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. May manloloko din sa kanila na malapit din sa kanya. Ito, malapit din sa inyo eh. Kasi, nasaktan ka. Kung hindi ito malapit sa inyo, dead ma lang yan. Pero nasaktan ka dito, so malapit to sa inyo. So, siguraduhin mo yung inner peace mo. Yan yung pinaka-importante sa lahat. Huwag mo yung hayaan na umikot yung buong araw mo sa isang tao. Dapat umikot yung buong araw mo sa iyo para sa inyong improvement. Kasi sayang naman tong bigay na blessing sa inyo. Nag-aabang sa inyo. Aries, Leo, and Sagittarius. Ano pa? Ano pang mensahe? Okay. Ano na to? 3 card na ang nagsabi dito. Mag-ingat kayo sa taong manloloko. Mapanlinlang, traidor. Pwede din to sa bagay ha, pero mostly tao talaga to. Ang sabi po dito ng card. Makinig ha. Huwag ibunyag ang lahat ng plano. Kasi baka nagsishare kayo ng lahat ng plano. Baka sinishare mo yung plano mo eh. Sa ibang tao na feeling mo okay sila sa inyo, pero hindi pala. Naiinggit pala siya sa inyo. So mag-ingat. Keep it on your mind. Or kung gusto nyong ilabas yung mga plano mo, yung mga naisip nyong ideas, journal. Journal nyo. Para safe.
mas safe talaga yan. Oo. Okay. Mag-ingat talaga ha kasi tatlong card na dito. May tinatago po siya, plastic po siya. O sige, diretso ka na sasabihin. Hindi ko dapat to sabihin na plastic to eh. Pero nakikita ko talagang may interest talaga siyang siraan ka. So, wag niyong hayaan na mangyari ito, Aries, Leo, and Sagittarius. Don't take this as negative. Take this as challenge sa inyong buhay. Kung pwede, hindi kayo mastorbo niyan. Kasi hindi naman to problema mo, problema niya to. Hayaan mo siya magproblema sa inyo. Hayaan mo siyang ma-stress sa inyo. Basta patuloy lang po kayo kasi may new beginning po dito na kailangan bigyan ng aksyon. Mm. Kung scammer to ha, kailangan mag-ingat kayo sa mga offer dyan. Ingatan ninyo yung kaperahan po. Baka masayang yung effort nyo at time nyo at ang money nyo na binigay nyo sa kanya for seconds lang. So, ang sayang, sayang talaga. Mag-ingat talaga sa taong mahilig magmanipula. Ugali niya to eh. Mag-ingat din kasi may nakita ko parang nakaw. Ninanakaw niya ang idea mo. Okay? So, ayun. Bumuo po daw kayo ng diskarte. Sabi po ng card, bumuo kayo ng diskarte upang makuha ang gusto mo. O umalis sa workplace nyo kung okay sa inyo. Pag-isipan nyo ng mabuti na sabi po kasi ng card dito na, umalis sa yung trabaho bago maging toxic yung workplace nyo. Kung ayaw nyong umalis kasi may contract o may mabigat na dahilan kayo, so kailangan nyong gawa ng paraan, solusyon, paano maiwasan ito na hindi kayo madamay. Okay? Ano pa? Ano pa ang mensahe? Ingatan yung kaperahan nyo ha, kasi merong nakikita ko dito na isang relasyon na namblema sa kaperahan. So, kung hindi pa ito nangyari, ingatan nyo po. Pero don't worry, you are both. You're guided to find peace. Nakikita ko naman dito. Tapos may masusunod na tradisyon dito, for example, kasal, pamamanhikan, ah, ah, pag-take ng board exam. Basta po, tradition po, may masusunod po na tradition nakikita ko dito. Hidden truth, ano iniisip mo? Anong iniisip ng mga Aries, Leo, and Sagittarius? Ngayong January 16, 2024. Sa mga single dyan, I knew exactly what I was doing. Sa mga buhay mag-asawa at sa mga may relasyon, I am not available. Busy kayo. Ayaw nyo magpa-distract. Love message po, self-love po para kay single Aries, Leo, and Sagittarius ngayon January 16, 2024. Release judgment about yourself and others and focus on love and light that is within everyone and focus intention. Keep your unwavering thoughts, feelings, and action. Focus on your target and you will make your mark. So, focus kayo sa binigay na opportunity. Kasi I believe nag-take action na talaga kayo dito. Kasi sino pa ba naman na hindi mag-take ng action nito? Kasi na ang yung nag-aabang is positive changes and good fortune, di ba? Ano po ang mensahe niyo po sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon? Love message niyo po sa Aries, Leo, and Sagittarius ngayon January 16, 2024. Speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. And spend quality time together. Listen and talk to each other.
Wisdom message nyo po para kay Aries Leon Sagittarius ngayon, January 16, 2024. Clear the past, heal the present, and expand your horizons. Kabuang advice niyo po para kay Aries Leon Sagittarius ngayong January 16, 2024. Bring love into the situation. Buhay pag-ibig, no? Napansin ko, regarding to sa relationship. Don't let pride get in your way. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Aries Leon Sagittarius ngayong January 16, 2024. Clearing din to, clear the past, heal the present. Chakra clearing. Sabi po ni Archangel Metatron, call upon me and clear call upon me to clear and open your chakras using sacred geometric shapes and patience. Sabi po ni Archangel Jophiel, your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and patience. That is your reading, Aries Leon Sagittarius, for today, January 16, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.